Alam mo ba, Mare? May mga ganyang klase namang kukulam o mamabarang. Yung kumukuha ng lakas sa kadugo o kapamilya niya. Buhay kapalit ng buhay. Pamalit ata ang tawag dyan. Pinagpapalit niya ang mga anak niya sa demonyo para humaba ang buhay niya. Kumbaga, ginagawa niyang alay. Story time. Oo nga pala si Rona. Hindi ko alam kung praning lang ba ako o totoo yung mga kutob ko tungkol sa biyanan ko at sa misteryosong pagkamatay ng mga kapatid ng asawa ko. Kasal na kami ng asawa ko for 5 years. Tawagin na lang natin siyang Mike. Sa loob ng 5 taon na yan, nakatira kami sa bahay nila sa probinsya kasama ang nanay niya, si Mami Ising. Si Mami Ising, nasa 80s na siya. Pero kung makikita mo siya, mapapanganga ka kasi napakalakas pa niya. Walang tungkod, tuwid maglakad at ang linaw pa ng mga mata. Mas malakas pa nga yata kumain kaysa sa akin yun eh. Wala siyang maintenance sa gamot pero may mga herbal siya na siya lang ang nagtitimpla at iniinom niya to gabi-gabi. Ang nakakapagtaka lang, habang siya pabata ng pabata ang itsura, ang mga anak niya ay isa-isang nauubos. 7 silang magkakapatid, si Mike ang bunso. Noong bago pala kami magjowa, 4 na lang silang natitira. Ang sabi ni Mike, sadyang sakitin daw ang lahi nila. Namamatay sa sakit sa puso, aksidente, o kaya sa bangungot. Pero simula nang tumira ako sa bahay ng nanay niya, may napapansin akong kakaiba. 2 taon pa lang kami sa bahay noon nang mamatay ang kuya rin nila. Biglaan lang din. Malakas naman yun pero isang gabi, dumaing lang ng sakit ng tiyan. Tapos kinabukasan, namatay na. Ang sabi ng doktor, acute pancreatitis daw. Pero ang sabi ng mga kapitbahay, ang napansin nila ay parang namamagaraw ang tiyan na parang may gumagalaw sa loob ng katawan ni Kuya Rene. Ang nakakakilabot, noong burol ni Kuya Rene, si Mami Ising, hindi man lang umiyak, nakatulala lang siya sa kabaong. Tapos pagkatapos ng libing, kinabukasan, parang ang sigla-sigla na niya. Nagwalis pa nga sa bakuran at nagluto ng kare-kare. Para bang na-recharge siya pagkatapos ng libing. Sumunod naman si Ate Tess. Makalipas lang ang 1 taon, nabundol habang tumatawid. Dead on the spot. Ganun ulit ang nangyari. Pagkatapos ilibing, si Mami Ising, parang bumata ng 5 taon. Nawala ang mga kulbot sa leeg niya. Parang ang fresh niya tignan. Pero dito na ako nagsimulang kabahan. Hanggang isang araw, bumisita ang kumare ko sa bahay ni Mami Ising. Medyo may alam yun sa mga pamahiin dahil taga-probinsya rin. Habang nagkakape kami sa bahay, napansin niya si Mami Ising na nagdidilig ng halaman habang bumubulong. Tapos nung umalis kami at malayo na kami sa bahay, hinila ako ng kumare ko sa may kanto. Sabi niya, Rona, mag-ingat kayo ng asawa mo. Yung biyanan mo, ibang aura. Parang mabigat. Hanggang kinuwento ko sa kanya yung mga napapansin ko sa pagkamatay ng mga anak nito at yung biglang pagkalakas si Mami Ising. Namutla yung kumare ko nito. Sabi niya sa akin, Alam mo ba, Mare? May mga ganyang klase namang kukulam o mamabarang. Yung kumukuha ng lakas sa kadugo o kapamilya niya. Buhay kapalit ng buhay. Pamalit ata ang tawag dyan. Pinagpapalit niya ang mga anak niya sa demonyo para humaba ang buhay niya. Kumbaga, ginagawa niyang alay. Tinawanan ko lang siya nito kasi sabi ko, nanay nila yon. Sinong nanay ang gagawa nun sa sarili niyang anak? Pero matapos to, hindi na ako makatawa dahil naisip ko, si Mike na lang at ang isa niyang ate ang natitira. At nung mga nakaraang buwan nga, si Mike bigla na lang nangayayat. Wala naman siyang sakit. Nagpa-check up pa nga kami. Normal naman ang lahat ng labs niya. Pero gabi-gabi, daing siya ng daing. Masakit daw ang likod niya na parang may pasaan siyang mabigat. At si Mami Ising, araw-araw niyang pinagluluto si Mike. Espesyal daw, sabaw na itim ang kulay. Gawa daw sa mga ugat-ugat para lumakas si Mike. Tapos pilit niyang pinapaubos kay Mike yon. Hanggang isang madaling araw, nagising ako. Mga 3:00 na ata to. Wala kasi si Mike sa tabi ko Lumabas ako ng kwarto at nakita ko na lang si Mami Ising sa kusina. Nakatalikod siya sa akin habang nasa harap niya si Mike. Nakaupo, tulala at sinusubuan niya ng sabaw. Habang may binubulong si Mami Ising na kung ano. Hindi ko masyadong marinig yun pero parang ibang lengguwahe. Pagkatapos nun, humarap siya bigla sa direksyon ko. Tapos ngumiti. Yung ngiting abot tenga pero yung mata niya, walang emosyon. Nandiyan ka pala, Rona. Pinaiinom ko lang si Mike ng gamot. Makalipas ang ilang araw, sobrang hina na ni Mike. Hindi na siya makabangon. At napansin ko na lang na ang itim na ng buhok ni Mami Ising. Parang nawalan siya ng uban. Ang sabi niya, nagpakulay daw siya ng buhok. Hanggang dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko. Namatay si Mike. At pareho ang pattern.
kung paano ko nakita si Mami Ising matapos mailibing ang mga anak niya. Hindi ko alam kung bakit nauna si Mike sa ate niya, pero sobra lang akong nagtataka na nauna pa ang anak ni Mami Ising na mamatay sa kanya. Nasa ibang probinsya na ako nakatira kasama ang mga anak ko, pero pinangako ko sa sarili ko na hindi ko pagbabakasyonin ang mga anak ko sa lola nila dahil baka sila pa ang gawing pamalit.